Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1681. Nang marinig siya ni Master Aking, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang kanyang impression kay Gerald ay naging mas mahusay at mas mahusay ngayon. Kung tutuusin, ang kanyang katayuan ngayon ay naiiba dahil siya ay isang mag-aaral ng dekano. Master Aking, medyo nakakasawa ang pagtira dito ng mag-isa. Maaari ba akong makakuha ng ilang tao na manirahan kasama ko? Mayroon akong ilang mga kaibigan na nag-aaral din sa akademya. Matapos mag-isip sandali, nag-propose si Gerald kay Karsten. Ito. Nagpakita agad ng agam-agam na mukha si Master Aking. Ang ganoong bagay ay hindi pa nangyari sa akademya dati dahil ang pagkakakilanlan ni Gerald ay naiiba sa iba pa. Lumabas agad si Gerald ng isang Heaven's Apple mula sa kanyang singsing na tinig at binigay kay Karsten. Master Aking, ito ay isang tanda ng pagpapahalaga mula sa akin. Mangyaring tulungan mo ako sa mga ito. Pakiusap ni Gerald kay Karsten. Sa sandaling makita ni Karsten si Gerald na naglalabas ng isang Heaven's Apple, napatulala siya. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng banal na prutas si Gerald. Isang langit na apple. Saan mo nakuha ito? Nagulat na napatingin si Karsten kay Gerald at nagtanong. Sa kabuuan ng kontinente ng Laycom, mayroon lamang isang lugar na nagpalago ng mga langit na apelyo. Naturally, malalaman ito ni Karsten Aking. Gayunpaman, labis siyang nagulat na mayroon talaga si Gerald. Oh, may nagbigay sa akin. Ngumiti ng bahagya si Gerald at maikling nagpaliwanag. Gayunpaman, maaari ni Karsten na may tinatago si Gerald, ngunit hindi niya nais na tanungin pa siya. Dahil sa sobrang tame time ni Gerald, masidhing handang tumulong siya rito. Kaya, mabilis niyang kinuha ang Heaven's Apple mula kay Gerald at sinigurado ito sa kanyang bulsa. Ang Heaven's Apple ay isang napakahalagang bagay na hindi lamang makakakuha ang sinuman. Tumatanggap si Karsten ng kurso sa regalo. Sabihin mo lang sa akin, Gerald. Sino ang ilan na nais mong manirahan dito sa iyo? Gagawin ko ang mga pagsasaayos para sa iyo. Pagkatapos nito, pumayag kaagad si Karsten. Sumandal si Gerald kay Karsten at binulong ang 3 pangalan sa tainga ni Karsten. Sige, walang problema. Kukunin ko ang pag-aayos ngayon. Ngunit Gerald, mangyaring itago ito sa aming dalawa lamang. Hindi mo dapat ipaalam sa iba ang tungkol dito kung hindi man ay masisisi ako ng dekano at ng mga masters dahil dito. Hindi nakalimutan ni Karsten na paalalahanan si Gerald. Naintindihan naman ito ni Gerald. Alam niya na ito ay hindi isang kagalang-galang na bagay na dapat gawin, ngunit ayaw niyang mabuhay mag-isa sa lugar na ito. Bukod sina Zelig, Nori, at Cyril ay mga kaibigan niya. Kapag nagkaroon siya ng ganoong magandang bagay, syempre dapat niya itong ibahagi sa kanila. Bukod dito, ayaw ni Gerald na manirahan sila dito ng hindi komportable. Kung gayon, ang lahat ay naayos na. Maghintay ka muna rito at magsasagawa ako ng mga kaayusan para sa kanila na dumating at manirahan sa iyo. Inutusan ni Karsten si Gerald ng huling beses bago tumalikod at umalis. Pagkatapos umupo si Gerald sa labas ng pavilion at naghintay. Pagkatapos ng 10 minuto o higit pa, nakita niya si Karsten na pumupunta ulit sa pavilion kasama ang kanyang 3 mga kaibigan. Gerald. Sa paningin ni Gerald, hindi mapigil ang sumigaw ni Nori. Tumakbo siya at lumaktaw pasulong. Gerald, hindi kita guguluhin lahat ngayon. Maaari kang maglinis ng mag-isa. Sabihin mo sa akin kung may kailangan ka. Ayaw na ni Karsten na istorbohin sila kaya umalis siya matapos payuhan sila. Sa pagtingin sa kung paano tretuhin ni Karsten si Gerald ng may galang, si Nori at ang dalawa pa ay laking gulat. Gerald, ano ang nagawa mo upang magampanan ka ni Master Aking ng ganoong respeto? At bakit ka nandito? Ano ang tawag mo sa amin dito? Panipi. Kabanata 1682. Si Nori ay nagtanong kay Gerald ng 3 tanong na sunod-sunod. Ang mga labi ni Gerald ay pumulupot paitaas at sinabi niya sa kanila, mula ngayon, ang lugar na ito ang aming tirahan. Ako ay estudyante na ngayon ng dekano. Narinig ito, lalo namang namangha ang 3. Kuya Gerald, nagbibiro ka na ba ulit sa amin? Ikaw ba talaga ang mag-aaral ng dekano? Tanong ni Cyril, nakatingin kay Gerald na kainahinala. Aba, alam kong hindi ka agad maniniwala sa akin. Dito, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang isang bagay. Ito ang espesyal na kahoy na token na ibinigay sa akin ng dekano. Kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin, maaari kang pumunta at tanungin si Master Aking. Habang nagsasalita si Gerald, panangisda niya ang espesyal na gawa sa kahoy na token na ibinigay sa kanya ni Sumero mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito sa kanila.
Ngayon, Nori, Zelig, at Cyril sa wakas ay naniwala sa kanya. Hindi nakakagulat na si Master Aking ay magalang kay Gerald. Malinaw na ito ang dahilan sa likod nito. Gerald, ang astig mo naman. Tunay na ikaw ay naging mag-aaral ng dekano plus nakatira ka sa isang magandang lugar. Pinuri ni Nori si Gerald at tiningnan siya ng may paghanga. Ha, tumawa si Gerald. Ngunit ngayon lahat kayo ay titira kasama ko. Sa ganoong paraan hindi ako magiging malungkot. Narinig ang mga salita ni Gerald, Nori, Zelig, at Cyril ay nagulat. Hindi nila inaasahan na papayag si Gerald na manirahan sila dito kasama siya. Di nagtagal, ang apat na magkakaibigan ay malinis na naglinis ng lugar at nagtungo sa kantin para sa hapunan. Sa Laycom Academy, mayroong isang lugar na espesyal na idinisenyo para sa kanila upang kumain. Ito ay kapareho ng sa lupa, lamang na ang pagkakaiba lamang ay sa ibang mundo. Ang apat na magkakaibigan ay nagtungo sa kantin at kumuha ng kanilang pagkain. Tapos sabay silang umupo para kumain at mag-chat. Umalis ka sa daan. Ang elite class naman ang makakain. Mawala kayong lahat. Sa sandaling iyon, isang galit at malamig na boses ang narinig. Lahat sila ay mga mag-aaral mula sa elite class. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila, naramdaman na nila na ang mga taong ito ay sobrang mayabang at dominanti. Mabilis na umalis ang mga mag-aaral doon nang makita ang mga mag-aaral mula sa elite class. Walang sino man ang naglakas loob na ikagalit ang mga ito. Gerald, parang hindi sila magiliw. Ano ang dapat nating gawin? Napatingin si Nori kay Gerald at nagtanong. Ang iba ay maaaring natatakot sa mga piling tao sa klase, ngunit hindi si Gerald. Si Gerald ay isang mag-aaral ng dean, kaya't ang kanyang katayuan ay mas mataas pa kaysa sa mga mag-aaral na iyon. Bukod dito, si Gerald ay malakas kaya bakit siya dapat matakot sa kanila? Huwag mo na lang pansinin. Ipagpatuloy natin ang pagkain. Kalmadong sabi ni Gerald. Pagkatapos nagpatuloy silang kumain ng kanilang mga pagkain. Nang makita na si Gerald at ang kanyang mga kaibigan ay nanatili sa kanilang mga upuan, ang ilang mga mag-aaral mula sa elite na klase ay lumakad patungo sa kanila at pinalibutan silang apat. Hoy, kayong apat! Hindi mo ba naintindihan ang sinabi natin? Ang elite class naman ang makakakain ngayon. Kung alam mo kung sino ka, mawala ka kung gayon. Kung hindi man, huwag mo kaming sisihin sa pagiging hindi namin magiliw. Isang lalaki na may gupit na buzzcut ang tumingin sa kanila at pinagalitan sila sa isang malamig na tono. Ang mga piling mag-aaral na ito ay halos 3 o 4 na kaluluwa rango ng Sage Realm. Sila ay higit pa o mas mababa malakas. Matapos ang pagsasalita ng lalaking may gupit na buzzcut, siya ay tinapon sa langit ng isang malakas na puwersa. Ang sumakit sa kanya ay walang iba kundi si Gerald. Saan nagmula ang ligaw na aso? Ito ay isang ibinahaging lugar ng pagkain. Hindi ito ang teritoryo ng mga piling tao. Malamig na pinisil ni Gerald ang mga salita. Kagad, ang iba pang mga piling mag-aaral sa paligid ay naghanda upang labanan. Nang sabay-sabay, ang mga espada ay iginuhit at ang amoy ng apoy ay napakalakas. Ang isang malaking labanan ay maaaring sumabog anumang oras. Kabanata 1683. Nagsawa ka na sana mabuhay. Galit na sabi ng lalaki. Habang sinasabi niya iyon, hinampes niya ang kamao kay Gerald. Bago niya hawakan si Gerald, binigyan siya ni Gerald ng matuli na sampal at pinadalhan siya palabas. Ang lalaki ay nahulog ng mabagsik sa mesa, pinaghati ito sa 2 bahagi. Tumigil ka. Sa sandaling iyon, isang seryosong boses ang narinig. Ang pinuno ng boses ay si Master Aking. Pumasok siya sa pintuan at naglakad papunta kay Gerald sa mabilis na mga hakbang. Nang makita ang pagdating ni Master Aking, ang bawat isa ay natahimik at hindi naglakas loob na kumilos ng madali. Ang ilang mga piling mag-aaral ay nagpababa pa ng kanilang ulo. Master Aking. Lahat ng nasa eksena ay binati siya. Lumapit si Karsten kay Gerald at tinanong ng seryoso ang mukha, ano ang nangyayari? Sino ang hinayaan kang lumaban sa kantin? Bagaman may espesyal na katayuan si Gerald, kailangan pa rin niyang kumilos ng mahigpit sa harap ng ibang tao. Master Aking, ang mga elite na mag-aaral na nagsimula rito. Kumakain kami dito, at hinabol nila kami pagkalabas nila na sinasabi na turn ng mga piling mag-aaral na kumain. Panay ang pagtayo ni Gerald at ipinaliwanag ito kay Master Aking. Nang marinig ito, lalong sumimangot si Master Aking. Pagkatapos lumingon siya sa mga piling estudyante at sinamahan sila ng tingin. Ang kantin ay isang ibinahaging lugar. Kailan ito naging lugar para sa pagkain? Tanong ni Master Aking. Ang mga piling mag-aaral ay hindi nang ahas na tanggihan ito. Bagaman sila ay nasa klase ng piling tao, hindi sila naglakas loob na mapahamak si Master Aking. Humihingi kami ng paumanhin, Master Aking. Mali kami. Ang lalaking may gupit na buzzcut ay bumangon at inamin ang kanyang pagkakamali ng maingat.
Gayunpaman, nasusunog ang kanyang puso sa galit. Nakaramdam siya ng sobrang hiya at ang kanyang puso ay napuno ng poot kay Gerald. Napagpasyahan niyang ganap siyang maghanap ng pagkakataong makapaghiganti. Magkakalat tayong lahat. Wala nang susunod. Mahigpit na pinayuhan sila ni Master A. King. Pagkatapos nito, ang lalaking may gupit na buzzcut ay mabilis na iniwan ang kantin kasama ang kanyang gang. Pagkaalis na nila, lumingon si Master A. King at tumingin kay Gerald. Gerald, dapat kang mag-ingat sa kanila. Ang batang lalaki na may gupit na buzzcut ay isang piling mag-aaral ni Master Jizzo. Tinawag siyang Landon Zuckerberg. Isa siyang manggugulo sa akademya na laging binubuli ang iba. Gayon din, gusto niyang maglaro ng mga maruming trick. Binalaan ni Master A. King si Gerald. Tumango si Gerald at sumagot, "Huwag kang mag-alala, Master A. King. Ako, si Gerald Crawford, ay hindi natatakot sa mga ganoong tao. Kung pupunta sila sa akin, hahawakan ko sila." Tama, Gerald, magkakaroon ng paligsahan sa lalong madaling panahon. Maghanda na kayong lahat. Bago siya umalis, nagpaalala ulit sa kanila si Master A. King. Sige, tumango si Gerald. Hindi inaasahan ng apat na magkakaroon sila ng paligsahan sa lalong madaling panahon pagkatapos lamang na sumali sa akademya. Kabanata 1684. Gayunpaman, ang paligsahan na ito ay hindi ganoong kadali. Gaganapin ng akademya ang kaganapang ito bawat taon pagkatapos ng pagpapatala ng mga bagong mag-aaral. Ito rin ay upang masubukan ang tunay na kakayahan ng mga mag-aaral. Isasagawa ito sa anyo ng isang tunggalian sa pagitan ng mga mag-aaral mula sa nagsisimula hanggang sa mga piling tao na klase. Di nagtagal, lumipas ang 2 araw. At ngayong araw mismo ng paligsahan sa Laycomb Academy. Ang lahat sa akademya ay nagtipon sa plaza. Ang klase ng nagsisimula ay nakaupo sa silangan na sulok, ang tagapamagitan sa kanlurang sulok, at ang klase ng piling tao sa timog na sulok. Si Gerald naman, umupo siya sa tabi ni Dean Somero. Pagkakita kay Gerald na nakaupo sa tabi ni Somero, lahat ay nagulat. Nag-uusisa sila tungkol sa kung ano ang kanyang katayuan kaya tumatanggap siya ng napakahusay na paggamot. Mga kapwa mag-aaral, ngayon ay taunang paligsahan sa martial arts ng aming akademya pagkatapos ng pagpapatala ng mga bagong mag-aaral. Tulad ng nakagawian, ang mga mag-aaral mula sa 3 magkakaibang antas ay sasali sa paligsahan at mag-aaway sa bawat isa. Pagkatapos nito, lumapit si Master A. King at ipinaliwanag ang daloy ng kaganapan sa mga mag-aaral. Susunod, ipakilala ko sa iyo ang isang tao. Siya ang mag-aaral ng aming dean na si Gerald Crawford. Sasali rin siya sa patimpalak na ito. Magkakaroon ka ng pagkakataong makipaglaban sa kanya sa paglaon. Ipinakilala ni Master A. King si Gerald sa ibang mga mag-aaral. Ang buong karamihan ng tao ay agad na pinukaw sa lahat ng mga tao na pinag-uusapan ng parehong bagay. Sino ang mag-aakalang magiging mag-aaral ng dekano si Gerald? Sa pagkakaalam nila, ang dean ay hindi kailanman kumuha ng isang mag-aaral sa ilalim ng kanyang patnubay. At ngayon, si Gerald ang naging una. Nagtataka ito sa kanila kung gaano katindi si Gerald. Master A. King, may tanong ako. Kung binugbog natin siya, nangangahulugan ba ito na magiging estudyante din tayo ng dekano? Bigla, isang estudyante mula sa elite class ang tumayo at tinanong si Master A. King. Natigilan si Master A. King matapos marinig ang tanong. Umarap siya at tumingin kay Dean Somero. Somero muna sandali bago tumayo at sinabing, minamahal kong mga mag-aaral, ang sinumang makakatalo sa kanya ay magiging estudyante ko. Sa kanyang mga salita, muli itong naging sanhi ng pagkakagulo sa mga mag-aaral sa entablado. Ito ay malinaw na isang bihirang pagkakataon para sa kanilang lahat. Sa pag-iisip na maging mga mag-aaral ng dean sa pamamagitan lamang ng pagkatalo kay Gerald, mas gusto nilang gawin ito. Gayunpaman, hindi ito ganoon kadali dahil imposibleng talunin nila si Gerald. Palaki. Susunod, magsimula tayo sa unang tunggalian sa pagitan ng isang baguhan na mag-aaral at isang intermedyang mag-aaral. Inaanyayahan ko ang 2 klase na ipadala ang kani-kanilang mga mag-aaral sa gitna ng plaza. Sinabi agad ni Master A. King sa mga mag-aaral. Nasabi iyon, isang mag-aaral mula sa bawat klase ay lumakad papunta sa gitna ng plaza. Ito ay labanan sa pagitan ng isang nagsisimula at isang intermediate na karapatan sa unang pag-iikot. Bagaman mukhang hindi patas ang paligsahan, hindi. Sa katotohanan, ang pamamahagi ng mga mag-aaral ng iba't ibang mga lakas ay magkakaiba sa 3 mga antas, kaya maaaring may ilang malakas at makapangyarihang mga karakter sa nagsisimula na klase. Hindi nagtagal, nagsimula ang tunggalian sa pagitan ng 2 mag-aaral sa gitna ng parisukat. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang mag-aaral mula sa intermediate na klase ay lubos na kasiya siya. Kung ang kanyang mga kasanayan sa pag-atake o bilis, siya ay mas mahusay kaysa sa nagsisimula na mag-aaral. Kahit na, ang mag-aaral na nagsisimula ay hindi madaling makitungo sa alinman at hindi siya agad natalo.
Ang dalawang mag-aaral ay nakipaglaban para sa ilang mga pag-ikot bago tuluyang talunin ng intermediate na mag-aaral ang nagsisimula na mag-aaral at nanalo sa labanan. Anuman ang pagganap ng mag-aaral na nagsisimula ay itinuturing na napakahusay. Ito ay lamang na mayroong pa rin isang maliit na agwat sa pagitan ng kanyang kakayahan at ng kanyang kalaban. Kaya ang tagumpay ng unang pag-ikot ay napupunta sa intermediateng mag-aaral. Susunod para sa ikalawang pag-ikot, maligayang pagdating sa isang baguhan na mag-aaral at isang piling mag-aaral. Natapos ang unang tunggalian, inihayag ni Master Iking ang pangalawang laban. Ang isang baguhan na mag-aaral ay talagang kailangang labanan laban sa isang piling mag-aaral sa ikalawang pag-ikot. Tila masyadong hinihingi. Naturally, walang sinuman mula sa nagsisimula na klase ang naglakas loob na sumulong. Kabanata 1685. Gagawin ko ito. Biglang, isang boses ang tumunog mula sa mga nagsisimula na mag-aaral. Napaka-pamilyar sa boses ni Gerald kaya tumingin siya agad sa direksyon ng boses. Si Zelig pala. Hindi inaasahan ni Gerald na maglalakas loob si Zelig na sumulong, alam na ang laban na ito ay nasa pagitan ng isang nagsisimula at isang piling tao, na ang antas ng lakas ay maliwanag. Ano ang iyong pangalan? Tumingin si Master Iking kay Zelig at nagtanong. Zelig Learn. Sinabog niya ang kanyang pangalan. Pagkatapos isang mag-aaral mula sa piling tao ang lumabas. Siya ay walang iba kundi si Lev Bayfield na kamakailan ay sumali sa mga piling klase. Sina Lev Bayfield at Zelig Learn ay parehong mula sa J-letra, ngunit si Lev ay medyo malakas kaysa kay Zelig. Si Zelig ay kasalukuyang nasa Rune Realm samantalang si Lev ay nasira na sa Sage Realm. Sa makatuwid, mayroong isang malaking agwat sa pagitan ng mga ito sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Ang mga labi ni Lev ay paikot-ikot paitaas sa isang malaswang ngiti, iniisip na sa wakas ay nagkamit siya ng pagkakataon na pahirapan si Zelig. Bagaman kapwa sila mga tao mula sa J-letra, ang pamilyang Lear ay mas nakaka-impluwensya kaysa sa pamilya Bayfield. Ito rin ang isa pang kadahilanan na tumingin si Lev kay Zelig dahil nararamdaman niya na walang katotohanan para sa batang may-ari ng pamilyang Lear na napakahina. Young Master Learn, sa wakas ay nagkikita ulit kami. Ngunit mag-ingat ka, huwag mo akong sisihin sa pagpapakita ng awa. Naglakad si Lev sa unahan at nakatigil di sa harap ni Zelig habang nagsasalita, nakatingin sa kanya ng isang mapanglo na ngiti. Hindi pinansin ni Zelig ang sinabi ni Lev. Alam niya ang iniisip ni Lev sa kanyang isipan. Dapat ay nakita niya siya kaya't sadya siyang umusad upang labanan siya. Kailangan niyang balak na mapahiya siya mula nang magkaroon siya ng pagkakataon. Kahit na alam ni Zelig na mas mahina ang kanyang kakayahan, hindi siya umaatres o huwag matakot. Pipigilan niya ang mga pag-atake ni Lev ng buong lakas. Kumanda ka, magsisimula na ang laban. Sinenyasan ni Master Iking sina Zelig at Lev. Bumalik sina Zelig at Lev sa kani-kanilang panig na bumubuo ng isang 10 metro na distansya sa pagitan nila upang ang dalawa sa kanila ay magkaroon ng pagkakataong mag-react. Samantala, nakatingin sa kanila si Gerald mula sa itaas. Hindi niya mapigil ang magsimulang mag-alala. May kamalayan si Gerald sa lakas ni Zelig. Ang laban na ito ay malamang na magtatapos sa pagkatalo ni Zelig mula noong si Lev ay isang malakas na kalaban sa Sage Realm. Gayunpaman, hindi makagambala at pigilan ito ni Gerald dahil ito ang panuntunan sa paligsahan. Kaya, maaasahan lang ni Gerald na makatiis si Zelig sa mga atake at hindi masyadong matalo. At nagsisimula na ito ngayon. Pagkatapos nito, opisyal na nagsimula ang pangalawang laban sa anunsyo ni Master Iking. Agad na tumakbo si Lev pasulong patungo sa Zelig sa pinakamabilis na bilis. Si Lev ay nasa harap ni Zelig na isang iglap ng isang mata, inilabas ang kanyang taybak at sinaksak ito kay Zelig. Ang bilis ng isang sage, syempre, mas mabilis kaysa sa isang Chakra King. Ngunit sa kabutihang palad, naging alerto si Zelig mula ngayon. Agad siyang umatras ng ilang hakbang kaagad at iniwas ang unang atake ni Lev. Mukhang ang bilis ng reaksyon mo. Tumisi si Lev at ngumiti ng mapanghamak habang kinukutsa niya si Zelig. Nang masabi iyon, tumalon sa langit si Lev at pinaikot ang kanyang katawan na 180 degree. Pagkatapos pagindayog ng espada sa kanyang kamay ng napakabilis na bumuo ng isang malabulaklak na anino, inatake niya si Zelig. Kabanata 1686. Agad na nagningning ng kanyang espada si Zelig upang maipagtanggol ang sarili. Cascading Petals. Sigaw ni Lev. Ito ang pangalan ng paglipat ni Lev at ang mga anino ng taybak ay sumabog saan man mula sa kalangitan tulad ng mga bulaklak na hindi natukoy ni Zelig kung alin ang tunay na taybak. Pagkalipas ng ilang segundo, napunit na ang shirt ni Zelig at nabunot ng mga marka mula sa espada kahit saan at tila siya ay labis na nabugbog at nalilito. Sa sandaling ito, alam na kung sino ang nanalo at natalo, halata na nagwagi si Lev sa round na ito. Sige, pareho kayong makakahinto ngayon.
Mayroon na tayong nagwagi. Agad na sumigaw si Master Iking at inihayag ang resulta ng labanan. Si Lev Bayfield mula sa elite class ay nagwagi sa ikalawang pag-ikot. Kahit na si Zelig ay hindi maayos at ayaw aminin ang pagkatalo, ang kanyang kakayahan ay talagang hindi kasing ganda ng kay Lev kaya tatanggapin lamang niya ang resulta. Zelig learn, sinasabi ko sa iyo, mawawala ka sa akin magpakailanman, kaya, mula ngayon, mas mabuti kang mag-scram tuwing nakikita mo ako sa paligid ng akademya. Kung hindi man, bubugbugin kita tuwing nakikita kita. Malamig na binalaan ni Lev si Zelig habang itinutok ang daliri sa kanya sa harap ng lahat sa pinangyarihan. Ang kanyang mga salita ay naging sanhi muli ng pagdagsa sa karamihan ng tao. Sino ang aasahan na si Lev ay magiging walang ingat upang ipahayag ang mga walang awa na mga salita sa harap ng lahat, hindi man sabihing ang punong guro at magagaling na mga Panginoon ay naroon din. Gayunpaman, lahat ito ay normal na nangyayari. Si Dean Somero at ang iba pang magagaling na masters ay hindi mag-aalaga ng ganoon dahil talagang malakas ang kompetisyon dito. Pagkatapos ng lahat, ang mga mag-aaral mula sa piling klase ay may mas mataas na mga katayuan kaysa sa mula sa nagsisimula na klase. Ganun pa rin, hindi ganoon ang akala ni Gerald sa kanila. Naramdaman niya na si Lev ay sobrang mayabang at walang awa para sa kanyang sariling ikabubuti, at ito ay medyo nagalit si Gerald. Kaibigan niya si Zelig at halatang inainsulto ni Lev ang kaibigan. Karaniwan, pinaramdam nito kay Gerald na hindi ligalig at nagpasya siyang ipaghiganti ang dignidad at hustisya ni Zelig. Okay, para sa pangatlong pag-ikot, ito ang magiging elite na klase kumpara sa napiling mag-aaral ng Dean, si Gerald Crawford. Nais kong piliin ng mga piling tao ang klase ng isang tao sa inyong sarili upang labanan at para kay Gerald na may tiyagang maghintay sa gitna ng plaza. Ang laban ay nagpatuloy sa pag-anunsyo ng Pangulong Karsten ng pangatlong labanan. Alam ni Gerald na narito ang kanyang pagkakataon at tumayo siya kaagad, tumalon papunta sa gitna ng plaza ng matulin na naging sentro ng atensyon ng lahat. Nais ng lahat na makita kung gaano kapanipaniwala ang kakayahan ni Gerald. Ngayon, ang mga mag-aaral sa klase ng piling tao ay pawang nagkukwentuhan at nagkagulo. Marami sa kanila ang nais na labanan laban kay Gerald dahil lahat sila ay tinukso ng gantimpala. Si Dean at mga kapwa Grandmasters, may hiling ako. Sa sandaling iyon, sumigaw si Gerald habang nakatitig mismo sa punong guro at sa apat na engranding masters. Gerald, mangyaring ipaalam sa amin. Agad na nagtanong si Dean Somero. Maaari ba akong pumili ng isang tao mula sa mga piling tao para sa labanan? Pumiling si Gerald. Ang kanyang mga salita ay kaagad na hindi nasiyahan ang mga mag-aaral mula sa mga piling tao at naramdaman nila na parang sobrang mayabang si Gerald. Nangangahulugan lamang ito na hindi talaga niya pinahahalagahan ang anuman sa kanilang mga kakayahan. Sige, sabihin mo sa akin sino ang nais mong piliin. Kung sa bagay siya pa rin ang napiling mag-aaral ng Dean kaya syempre gagamot siya sa kanya ng medyo espesyal. Mabilis na nagtanong siya kay Gerald. Siya, Lev Bayfield. Siya ang nais kong piliin. Matapos ang pangungusap ni Somero, agad na nag-anunsyo ng isang pangalan si Gerald habang itinuturo niya mismo kay Lev na nakaupo lang. Sa oras na iyon, ang lahat ay nakatingin kay Lev. Wala sa kanila ang inaasahan na pipiliin talaga ni Gerald si Lev bilang kalaban niya at napanganga sila. Si Lev naman ay tuwang-tuwa at naramdaman na parang narito na ang kanyang pagkakataon. Kung sa bagay, kung talunin niya si Gerald, siya mismo ang mapiling estudyante ng Dean. Kabanata 1687. Sa paningin ng lahat, dahan-daang tumayo si Lev. Naglakad si Lev papunta mismo kay Gerald sa harap ng lahat. Sinong mag-aakalang pipiliin mo ako? Mukhang ang posisyon bilang napiling mag-aaral ng Dean ay magiging akin talaga. Kinutya ni Lev si Gerald ng may lubos na pagtitiwala. Hindi pa nila nasimulan ang labanan at si Lev ay kumikilos na ng mayabang. Si Gerald naman ay hindi talaga ito inistorbo. Sa kanyang paningin, isang buffoon lang si Lev kaya hindi niya talaga alintana ang kanyang kayabangan. Ang mga malalakas ay laging may mababang profile sa halip na magpakitang gilas sa isang pangunahing paraan. Kung hindi, magiging hanggal iyon at iyon ang tinukoy sa walang iba kundi si Lev mismo. Parehong panig, mangyaring maghanda. Nagsalita si Master Iking at sumenyas kina Gerald at Lev. Naririnig ang mga tagubili ni Master Iking, agad na pumasok si Lev sa isang paninindigan, naghihintay na umatake anumang oras. Kapag naanunsyo na ang pagsisimula, agad niyang aatakihin si Gerald. Si Gerald ay kalmado at may pagkalikha tulad ng dati niyang nakapikit habang nakatayo sa parehong lugar nang wala kahit kaunting pagbabago sa kanyang ekspresyon. Nang makita ang aksyon ni Gerald, nagtaka ang lahat sa kanilang paligid kung nangangahulugan ito na ito ay isang palatandaan na sumuko si Gerald. Nagsisimula na ang laban. Pagkalipas ng ilang segundo, inihayag ni Master Iking.
Sa sandaling nahulog ang mga salitang iyon, agad na kumilos si Lev habang itinutulak ang kanyang tailback at lumukso papunta kay Gerald. Si Gerald naman ay nakatayo pa rin sa mismong lugar ng mahinahon nang hindi man lang gumalaw. Para siyang naghihintay sa pagsaksak sa kanya ni Lev. Tulad ng pag-iisip ng lahat na tatalo si Gerald para sigurado, biglang binuka ni Gerald ang kanyang mga mata at dumako ang dalawang daliri habang hawak niya ang espada ni Lev sa pagitan nila halos agad. Ang matalas na ulo ng espada ay ilang milimeter lamang mula sa mga mata ni Gerald. Ano ang isang paggalaw sa tamang panahon na iyon? Ano? Labis na namangha si Lev. Nais niyang bawiin ang kanyang tailback ngunit biglang napagtanto na hindi niya ito maibabalik. Ito ay tulad ng kung ang tailback ay nagyelo sa kalagitnaan ng hangin. Kagad pagkatapos yumuko si Gerald at inalis ang espada ni Lev sa kanyang mga daliri. Nang hindi hinihintay ang reaksyon ni Lev, hinampas ni Gerald ang dibdib ni Lev sa kabilang palad. Agad na lumipad pabalik si Lev sa isang arko sa kalangitan bago bumagsak sa lupa, may dugo na tumulo mula sa kanyang mga labi. Hindi balak ni Gerald na kunin ang buhay ni Lev sa kanyang palad. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pagsubok sa labanan at dapat ito ay magaan, hindi buhay at kamatayan sa anumang paraan. Sa makatuwid, pinigilan ni Gerald kung hindi man, ang Lev ay magiging isang malamig na yelo hanggang ngayon. Nanalo si Gerald. Malakas na anunsyo ni Master A. King. Sa sandaling ito, si Dean Sonero ay may isang nasiyahan na ngiti sa kanyang mukha nang magsimula siyang pumalakpak. Nakikita kung paano pumapalakpak ang Dean ng kanyang mga kamay, nagsimulang pumalakpak din ang apat na engranding masters at iba pang mga mag-aaral. Kagad, naririnig ang malakas na palakpak mula sa eksena. Nanalo si Gerald ng walang maliit na hint ng pagka-suspense. Ngayon, alam ng lahat na si Gerald ay tunay na may matitibay na kakayahan at ito ay hindi lamang isang bulong-bulungan. Tunay na karapat-dapat siya upang maging napiling mag-aaral ng Dean. Hindi ako nasiyahan. Gusto kong makipagkompetensya sa kanya. Sa sandaling iyon, isang malalim na tinig ang narinig mula sa mga piling klase. Master Ray ito. Maglalaban si Master Ray, mukhang magkakaroon ng magandang labanan upang panoorin. Oo, hindi ka panipaniwala si Master Ray, syempre hindi niya ito tatanggapin ng kusa. Panipi, Kabanata 1688. Matapos matuklasan ang may-ari ng tinig, nagkaroon ng isang kaguluhan sa gitna ng karamihan. Ang lalaking tinalakay ng lahat ay si Ray Layton, ang pinakamahusay na mag-aaral sa klase ng piling tao. Ang kanyang kakayahan ay umabot na sa ika-7 kaluluwa rango sa Sage Realm. Tumayo si Ray at naglakad palabas ng bilog ng malamig patungo sa gitna ng plaza upang tumayo sa harapan ni Gerald, at tinuro niya si Gerald na sinabi niya, "Ako, si Ray Layton, nais kitang hominin. Kung manalo ka, kusang makikinig ako at susundan kita. Kung manalo ako, kailangan mong mag-scram mula sa posisyon mong ito at maging aking underling." Ang mga salita ni Ray ay labis na mayabang na may nangingibabaw na vibe. Matapos makinig sa kanya, hindi naman nagalit si Gerald. Sa kabaligtaran, naisip niya na napaka-interesante ni Ray. Ang isang tao tulad ni Ray ay direkta at prangka, at ipahayag niya ang kanyang kawalang kasiyahan sa tuwiran sa halip na gumawa ng isang bagay na marumi sa likuran ng isang tao. Karapat-dapat itong igalang ng iba. Okay, tanggap ko. Hindi siya tinanggihan ni Gerald at tinanggap kaagad ito. Nang hindi naghihintay para sa Master A. King na ipahayag ang pagsisimula ng labanan, si Ray ay nag-charge mismo kay Gerald tulad ng isang mabangis na tigre na may mapanirang puwersa tulad ng isang buhawi. Si Ray ay may buffy na pangangatawan at maskuladong katawan at binagsak niya ang kanyang kamao papunta mismo kay Gerald. Si Ray, na umabot sa 7th soul rank sa Sage Realm, ay mayroon ng malakas na kapangyarihan. Kung ang isang tao ay tinamaan talaga ng kamao, ang mga buto nito ay maduraj na sigurado. Gayunpaman, nagustuhan ni Gerald na labanan-laban sa mga kalaban tulad nito. Ito ay dahil masubukan niya ng sabay ang lakas ng kanyang katawan. Sa susunod na sandali, itinapon din ni Gerald ang kanyang kamao. Pinantayan ni Gerald ang kamao kay Ray. Kaagad sa instant na iyon, ang buhangin sa paligid ng parisukat ay lumipad sa anman at nilikha ang mga heatwaves na pumapalibot sa dalawa sa pagitan. Ang lupa sa ilalim ng pareho sa kanila ay basag na at gumuho, maraming mga bato na lumilipad sa hangin. Makikita na kung gaano kalakas ang epekto ng pag-aaway nila sa isa't isa. Pagkatapos nito, nawala ang alikabok at buhangin. Nakita ng lahat sina Gerald at Ray na parehas na nakatayo sa iisang lugar, ngunit tila medyo may sakit si Ray. Kung ang mga ito ay malapit, makikita kung paano napatla ang pulutan ni Ray na may dugo na dumadaloy mula sa sugat na walang katapusan, na tumutulo sa basag na lupa. Sa isang paglipat lamang, natutukoy ang nagwagi at natalo. Tumayo pa rin ang dalawa ng ilang segundo na magkaharap bago tuluyang binawi ni Ray ang kanyang kamao. Natalo ako. Ang kanyang mga salita ay pinatahimik ang lahat. Ang lahat ay nagtataka pa rin at hindi makapaniwala.
Sumuko na talaga si Ray. Ang resulta na ito ay hindi isang bagay na maaaring asahan ng sinuman. Dapat malaman ng isa na si Ray ang pinakamalakas na tao sa Laycom Academy, at ngayon talagang natalo siya kay Gerald na kinikilala niyang kusang loob. Napakagulat na balita. Ang galing mo talaga. May respeto ka. Umiti si Ray at sinabi kay Gerald. Hindi ka naman masama sa sarili mo. Sana ay maging magkaibigan tayo. Magalang nang umiti si Gerald nang sumagot siya kay Ray na iniunat ang kanyang kamay. Siyempre, ito ang aking karangalan na maging kaibigan kita. Iniunat ni Ray ang kanyang kamay para makipagkamayan kay Gerald nang hindi nag-iisip ng 2 beses. Sa sandaling iyon, ang dalawa ay tulad ng mga malalakas na nakikisimpat siya sa bawat isa. Ang totoong malakas ay palaging iginagalang ng lahat. Naramdaman ni Gerald na magiging karapat-dapat na kaibigan si Ray. Wala nang maraming tao na kasing masigla katulad ni Ray. Kabanata 1689. O sige, natapos na ang battle test natin ngayon. Bukas ay ang pagsasanay sa pagsubok sa Heaven Tower, sana ay makapagpahinga ang lahat ng maayos ngayong gabi. Matapos ang pagtatapos ng araw, ang langit ay nagsimulang maging madilim sa oras na ginawa ng Master Iking ang anunsyong ito. Pagkatapos lahat ay umalis sa eksena. Ang Heaven Tower ang pinakamakapangyarihang hamon sa Laycom Academy at mayroong 20 antas. Hanggang ngayon wala pa rin matagumpay na naabot ang tuktok. Kahit na si Dean Somero ay nahinto sa 18 na antas habang ang 4 na engranding masters ay tumigil sa 17. Ang bawat palapag ay may iba't ibang mga hamon para sa iba't ibang mga tao kaya walang nakakaalam ng eksakto kung anong uri ng hamon ang ibibigay ng Heaven Tower. Sa makatuwid, walang alam kung paano manloko. Nang gabing iyon tinawag si Gerald sa kwarto ni Somero. Dean, gusto mo ba akong makita? Magalang na pumasok sa silid ni Gerald habang tinanong niya si Somero na nagmumuni-muni sa meditation deck. Dahan-daang iminulat ni Somero ang kanyang mga mata at tumingin kay Gerald na may ngiti sa labi. Gerald, maganda ang ginawa mo kaninang hapon. Lubos akong nasiyahan bilang iyong guro, ngunit handa ka ba sa hamon bukas sa Heaven Tower? Matapos purihin si Gerald, tinanong ng dekano si Gerald na may pag-aalala. Dean, nakinig ako sa Master Iking na ipinakilala ang Heaven Tower sa isang simpleng paraan, ngunit nakyukyoso ako, anong uri ng mga hamon ang nasa loob? Mangyaring turuan mo ako tungkol dito, guro. Nagtataka na nagtanong si Gerald kay Dean Somero. Ho-ho! Sumigaw ng mahina si Somero. Ang Heaven Tower ay nilikha ng sinaunang Diyos ng Astral Traveler sa Laycom Academy. Matapos ang Diyos ng Astral Traveler ay humakbang sa mundo ng tao, ang Heaven Tower ay naging pinakamakasagisag na tampok ng Laycom Academy. Ang bawat scholar na pumasok sa Laycom Academy ay kailangang pumasa sa hamon ng Heaven Tower. Saka lamang sila maaaring maituring bilang mga mag-aaral ng Laycom Academy. Tungkol sa mga hamon sa loob, wala akong masasabi sa iyo. Ang Sky Tower ay kamanghamanghang at ang mga hamon na inaalok nito ay nag-iiba sa bawat tao. Malalaman mo lang kung pumasok ka sa loob mo. Hindi sinagot ni Somero ang tanong ni Gerald at sa halip ay sinabi sa kanya ang pangkalahatang impormasyon tungkol sa Heaven Tower. Dean, narinig ko mula kay Master Iking na huminto ka sa 18 palapag, di ba? Maingat na tinanong ni Gerald kay Somero. Tama iyan. Mas nahihirapan ito habang nagpapatuloy sa karagdagang Sky Tower. 10 taon na ang nakalilipas nang umabot ako sa 18 na antas. Mula noon hindi na ako nakapunta sa Heaven Tower. Tumanggo si Dean Somero at sumagot. Ang mga salita ni Somero ay lalong nakapag-usi sa kay Gerald habang sinabi niya sa sarili na malalampasan niya ang luma sa hinaharap bilang isang bagong henerasyon. Ngayon na kahit si Somero ay maaaring tumigil lamang sa 18 antas ng Heaven Tower, siya mismo ay kailangang lampasan ng Somero at maabot ang tuktok ng Heaven Tower upang patunayan ang kanyang sarili. Kung hindi ito magawa ng mas matandang henerasyon, hindi ito nangangahulugang hindi ito magagawa ng bagong henerasyon. Kung sa bagay palaging nagbabago ang mga oras. Kasunod nito, naglabas si Somero ng isang sachet mula sa kanyang manggas at ipinasa kay Gerald. Dean, ano ito? Nagtataka na tanong ni Gerald. Ito ay isang sachet na nakuha ko mula sa Heaven Tower noon, ngunit hindi ko pa ito binubuksan dati. Ngayon, nais kong ibigay ito sa iyo. Siguro makakatulong ito sa iyo kapag pumasok ka sa Heaven Tower, ngunit maaari mo lamang itong buksan at gamitin sa pinakakritikal at kagyat na sandali. Dapat mong alalahanin ang aking mga salita. Seryosong paalala ni Somero kay Gerald. Oo, isa sa isip ko yan, Dean. Automatikong tumanggo si Gerald at nangako sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, lumabas na si Gerald sa silid ni Somero. Pagkalabas ng ilang sandali kay Gerald sa silid, kumaway si Somero sa braso at lumitaw kaagad sa harap ng kanyang mga mata ang isang mabituon na mapa ng langit.
Ang bituin ay lumiwanag ng maliwanag sa mapa, ngunit walang makikita sa ilalim ng mga starlight na iyon. Magulo na mabito na mapa at pinapaliit ng bituin, mukhang ang sakuna ng Laycomb continent na malapit nang dumating. Bumubuntong hininga matapos na magtapon ng huling pagtingin sa mapa at naging komplikado at malungkot ang ekspresyon ni Somero. Ngunit sa sandaling iyon, isang maliwanag na puting bituin ang lumitaw mula sa asol sa mabituing mapa, kumikinang na maliwanag at nakakaakit ng pansin. Kabanata 1690. Hindi kaya si Gerald ang magiging santo na magliligtas sa ating Laycomb continent? Nang makita ang bituin, hindi mapigilan ni Somero na mangha. Hindi nagtagal, bumalik si Gerald sa South Pavilion. Kuya Gerald. Pagdating pa lang niya sa pintuan, may pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran niya. Ang may-ari ng tinig na iyon ay walang iba kundi si Ray Layton, ang lalaking lumaban sa kanya kaninang hapon. Kapatid Ray, anumang kailangan mo sa huling oras na ito? Nang makita niyang si Ray ito, naguluhan si Gerald habang nagtanong, hindi inaasahan na darating siya ni Ray. Ho! Kapatid Gerald, narito ako upang makipag-chat. Gusto mo bang uminom? Bahagyang napatawa si Ray habang niyugyug ang bote ng beer sa kanyang kamay. Umiti ng unawa si Gerald at tumango. Oo naman. Pumasok ka kung ganon. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Gerald si Ray sa loob ng pavilion. Pagpasok nila sa pavilion, si Nori at ang dalawa pa ay nakaupo sa loob. Gerald, bumalik ka na. Pagkakita ni Gerald na dumating, tumayo si Nori at binati siya. Hindi ba ito Senior Ray? Nang makita nila si Ray, nagulat silang lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Magalang na binati ni Ray si Nori at ang dalawa. Pagkatapos ang ilang mga tao ay naupo habang umiinom at nag-uusap. Pagkatapos ng lahat, ang beer ay isang bagay upang maiugnay ang mga tao ng magkakasama at makipagkaibigan ng walang labis na pagsisikap. Si Gerald at ang tatlo ay madaling magkaibigan ni Ray, at masaya ang lima na magkita sila habang nag-uusap habang tumatawa na tila ba matagal na silang magkakilala. Hanggang gabi na lamang bago sila tuluyang nakatulog sa pavilion. Kinaumagahan na may sinag ng sikat ng araw na sumisikat sa pavilion, nagising sina Gerald at ang apat. Ngayon ay ang araw ng pagsubok sa pagsasanay ng Heaven Tower, at lahat ng mga baguhan ng Laycomb Academy ay kailangang lumahok sa pagsubok sa pagsasanay. Siyempre, si Gerald ang nagpasimuno. Bilang napiling mag-aaral ng Dean, siyempre si Gerald ang dapat nasisimulan ito. Sa 9:15 ng umaga, ang lahat ng mga nagsasanay ay nagtipon sa ibaba ng Langit Tower. Ang Tower ay nakatayo sa gitna ng mga ulap, kapansin-pansin at matikas. Ngayon ang araw kung saan ang mga bagong trainee ay papasok sa Heaven Tower para sa pagsasanay sa pagsasanay. Ang bawat newbie ay kailangang pumasok at tanggapin ang pagsasanay. Ano man ang resulta, tanging ang mga tumanggap ng pagsasanay ng Heaven Tower na magiging karapat-dapat na maging mag-aaral ng aming Laycomb Academy. Lumabas si Master Iking at inihayag sa karamihan sa ilalim. Ang napiling mag-aaral ng Dean, si Gerald Crawford, ang unang papasok sa Heaven Tower para sa pagsasanay sa pagsasanay. Matapos matanggap ang tagubilin, tumayo si Gerald at naglakad papunta sa pintuan ng Heaven Tower upang maghintay. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng Heaven Tower, sinundan ng isang malakas na ingay, ang maitim na kapaligiran sa loob ay ipinakita sa lahat. Walang makakakita kung ano ang hitsura nito sa loob. Hindi na nagsalita pa si Gerald nang humakbang siya papasok sa Heaven Tower. Kasunod sa pasukan ni Gerald, agad na nakasara ang pintuan ng tower. Kabanata 1691. Habang ibinababa ang mga pinto ng tower, hindi mapigilan ni Gerald na tumingin sa paligid, sinusubukang kolektahin ang kanyang mga gulong. Gayunpaman, ang madilim na kadiliman ay naging imposibleng makakita ng isang bagay. Tuldok-tuldok. Tulad ng pagtataka ni Gerald kung ano ang susunod na gagawin, biglang lumitaw ang isang sinag ng ilaw mula sa tower. Sa kung gaano itong lalong maliwanag na nakakakuha, ang ningning ng ilaw ay nakapagpapaalala ng isang nagngangalit na bonfire. Tuldok-tuldok. Anuman, hindi nagtagal bago ang isang lalaki na nagbigay ng puting damit ay lumabas mula sa ilaw. Nang makita iyon, sinenyasan si Gerald na tanungin. At ikaw? Ako ang Diyos ng Astral Traveler sa Laycomb Continent, at ang form na kasalukuyan mong nakikita ay ang pangwakas na diwa ng Primordial na naiwan ko sa Heaven Tower. Pinatawag ako ng pagdating mo. Ipinaliwanag ang Primordial na espiritu habang nakatingin kay Gerald. Ikaw ang Diyos ng Astral Traveler. At ano ang ibig mong sabihin na ang aking pagdating ay ipinatawag sa iyo? Tugon ni Gerald, natigilan sa biglaang pagbabalik ng pangyayari. Para sa isa, tiyak na hindi niya inaasahan ang taong nauna sa kanya na maging maalamat na sinaunang Diyos ng Astral Traveler. Napangisi nang marinig niya iyon, inilahad ng Diyos ng Astral Traveler ang kanyang kamay. Bago kinunan ang kanyang mga daliri. At tulad nito, si Gerald ay sinalubong ng paningin ng hindi mabilang na mga bituin.
Habang malamang na ito ay isang ipinakita lamang na ilusyon, tunay na nadama na siya ay kasalukuyang nakatayo sa gitna ng kalawakan. Tuldok-tuldok, tila hindi pa tapos, ang Diyos ng Astral Traveler ay winigiway ang kanyang kamay. Inihayag ang isa pang eksena kay Gerald. Isang lubos na hindi nakakagulo, ang kontinente ay nasira, kompleto ang shambles. Sa hindi mabilang na mga buto na nakakalat sa mga lupain at ang langit ay pinahiren ng isang kumot ng madilim na ulap, naramdaman ni Gerald na tumakbo ang isang panginginig sa kanyang gulugod mula lamang sa pagtingin sa lahat ng iyon. Tuldok-tuldok, ano ang nangyari dito? Napaisip si Gerald sa sarili. Nagtataka ngayon sa kanyang pag-iisip, sinenyasan si Gerald na magtanong, ano, sa mundo ang nangyari dito, Diyos ng Astral Traveler. Ang pangalawa ay nagtapos ang kanyang katanungan, isang maririnig na ang maririnig na nagudyok kay Gerald na tingnan ang pinagmula ng tunog. At inaasahang doon ay ang bilang 300. Nakataas ang isang bahagyang kilay, nagsimulang magtaka si Gerald, 300. Ano ang kahulugan nito? Ito ba ay isang lihim na code ng ilang uri? Matapos ang isang bahagyang pagpos, ang Diyos ng Astral Traveler pagkatapos ay sumagot, ito, ang kapalaran ng mundo sa eksaktong 300 araw. Nang marinig iyon, tama ang gulat ni Gerald. Nanlaki ang mga mata at napuno ng paniniwala, tinanong ni Gerald, ano? Ang mundo ay bumagsak sa ganap na pagkawasak noon. Sa totoo lang, sa 300 araw, mas Ross, ang demonyong Diyos ay muling mabubuhay. Tuldok-tuldok, kasunod nito, tiyak na sakupin niya ang buong mundo. Kung pinapayagan siyang gawin iyon, hindi lamang ang Laycomb continent ang mapupunta sa ilalim ng kanyang pamamahala, ngunit ibabahagi din ni Jailetra at ng iba pang mga kontinente ang kapalaran na iyon. Ipinaliwanag ang Diyos ng Astral Traveler sa isang solemne na tono. Kahit na naramdaman ni Gerald na ang pag-angkin ay medyo nakapagpapaalala ng ilang maalamat na engkanto, alam niya na ang Diyos ng Astral Traveler, ng lahat ng mga tao, ay hindi magsisinungaling sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, nangangahulugan iyon na ang kapalaran ng mundo ay tunay na mukhang mabangis. Nakita ko, God of Astral Traveler, ipinapalagay kong ipinapakita mo sa akin ang lahat ng ito sa isang kadahilanan. Maaaring kaya kung pigilan ang lahat ng paghihirap na ito? Tanong ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, ang Diyos ng Astral Tower ay tiyak na hindi ipinakita sa kanya ang lahat ng ito ng walang tamang kadahilanan. Maaari ba siyang maging isang hinulaan na tagapagligtas para sa bagong henerasyon? Tama ang iyong palagay. Ikaw lang ang may kapangyarihang labanan si Mas Ross at kung magtagumpay ka, tiyak na magiging tagapagligtas ka ng mundo. Sagot ng Diyos ng Astral Traveler habang binigyan niya si Gerald ng isang determinadong hitsura. Gulat na gulat sa biglaang paghahayag na ito, maiisip lamang ni Gerald na. Ngunit bakit ako ang napiling maging tagapagligtas sa labas ng asol? Kabanata 1692. Nakapagtataka lang siya kung paano biglang nag-alala sa kanya ang kapalaran ng mundo. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. O sige, ngunit, bakit ako? Tanong ni Gerald. Ito ay dahil mayroong umiiral na isang sinaunang kalooban na nakatago sa loob ng iyong katawan. Kung namamahala ka upang mabuo ng maayos ang kalooban na iyon, tiyak na makakalaban mo si Mas Ross. Sa pag-iisip na iyon, tunay na ikaw ang pangwakas na pag-asa ng mundo. Ipinaliwanag ang Diyos ng Astral Traveler sa isang pasyente na tono. Nakita ang kaugnayan ng kanyang mga salita, pagkatapos ay sumagot si Gerald, at paano ko bubuo ang kalooban na iyon. Narinig iyon, tinapos ng Diyos ng Astral Traveler ang kanyang mga kamay, na naging sanhi ng pag-scroll ng isang uri upang maganap doon ilang sandali lamang matapos maabot ang scroll, napansin ni Gerald na mayroong isang puwang ng uri dito. Ito ay lubos na maliwanag na ang isang bagay na kailangang ilagay sa loob nito upang buksan ang scroll. Na mayroong Scroll of Stars. Upang may unlock ang mga lihim nito, kakailanganin mo munang makakuha ng isang item na kilala bilang Scintillating Gem. Habang masisisimula mo ang pagbuo ng kalooban sa iyong katawan pagkatapos mong buksan ang scroll, alamin na walang sino man ang makakakuha o makahanap ng hiyas mula sa araw na ito ay umiral. Paliwanag ng Diyos ng Astral Traveler habang nakatingin kay Gerald na may seryosong titig. Nang marinig iyon, hindi mapigilan ni Gerald na tumingin ng kaunti pa sa scroll bago itago ito sa loob ng kanyang singsing. Nang magawa iyon, pagkatapos ay lumingon si Gerald upang harapin ang Diyos ng Astral Traveler bago magtanong. Tuldok-tuldok. Sa tabi, ano nga ba ang pagsubok sa Heaven Tower? Dumating ako upang lumahok sa isang pagsubok, hindi. Sino ang nararamdaman ko ngayon na narito ako upang makatanggap ng isang misyon sa halip? Napaisip si Gerald sa sarili. Itinatag ko lamang ang mga pagsubok sa Heaven Tower bilang isang harapan. Ang aking layunin ay palaging naghihintay sa pagdating ng itinakdang individual at sa wakas ay dumating ka na ngayon. Sa pag-iisip na iyon, natural na hindi mo kailangang dumaan sa pagsubok. Kung sa bagay, lahat ng pagsubok dito ay walang silbi para sa iyo.
Ang oras ay may kakanyahan kaya't ipapadala ko kaagad sa tuktok ng tower. Sagot ng Diyos ng Astral Traveler. Narinig iyon, nakataas lamang ng bahagyang kilay ni Gerald habang tinatali niya ang tore ng may matinding bilis. Tuldok-tuldok. Makalipas ang segundo, biglang marinig ang isang taong mula sa labas na sumisigaw, "Hoy!" Tumingin sa itaas. Ang tuktok ng tore ay nagniningning. Napagtanto na ang sinabi ng tao ay totoo, Somero at ang apat na mahusay na masters ay agad na nagpahayag ng labis na pagkabigla. Pagkatapos ng lahat, ang ilaw na nakikita ngayon ng lahat ay magsisimulang magniningning lamang kapag may isang tao na nakarating sa tuktok ng tore. Sa pag-iisip na iyon, malamang na nagawa iyon ni Gerald. Paano hindi inaasahan? Mula pa nang may taguyod ang mga pagsubok daan-daang taon na ang nakalilipas, wala nang nagawang ganap na sukatin ang tore. Hanggang ngayon. Paglipat pabalik kay Gerald pagdating sa tuktok ng tower, sinalubong si Gerald nang makita ang isang taybak na naglalabas ng isang puting ilaw. Naglalakad palapit sa taybak, pinanood ni Gerald na agad itong nagsimulang manginig sa lugar. Sa isang katuturan, tila parang kumikilos ito sa paraan dahil sa ilang link na telepathic na mayroon ito kay Gerald. Tuldok-tuldok. Bago siya makalapit, ang Diyos ng Astral Traveler ay muling lumitaw sa harap ni Gerald bago sabihin, "Iyan ang Astrabis Sword, at gagamitin ito bilang iyong espesyal na sandata mula ngayon." Sa tabi nito ay isang libro na naglalaman ng lahat ng mga kasanayang maaari mong maisegawa sa pamamagitan ng espada. Inaasahan kong magagamit mo ito ng matalino at makabisado ang lahat ng mga kasanayan sa Astrabis. Kung gagawin mo ito, tiyak na mas lalakas ka. Iyon ay hindi na kailangang sabihin, syempre, kaya tumango lang si Gerald bago magpatuloy sa paglalakad patungo sa espada. Ngayon bago ang taybak, narinig ni Gerald habang ang Diyos ng Astral Traveler ay sumigaw, "Iunat ang iyong kamay at hilahin ito." Sandali na natigilan sa kung paano biglang nag-uutos ang Diyos ng Astral Traveler, mabilis na umiling mula dito si Gerald bago mahigpit na hinawakan ang hawak ng espada. Tuldok-tuldok. Tanging agad na makaramdam ng kaunting sakit sa kanyang palad. Hindi alam ni Gerald, ang taybak ay nagdulot ng isang maliit na hiwa upang mabuo sa kanyang palad, na nagresulta sa isang solong patak ng kanyang dugo na nakakonekta sa tambak ng espada. Ang pangalawang nangyari, ang Astrabis Sword ay agad na naglabas ng isang ethereal ring. Tuldok-tuldok. Paglabas ng hilt at pagkuha ng isang hakbang pabalik, Gerald pagkatapos ay pinapanood na ang taybak ay mabilis na nagsimulang flailing wildly. Ilang segundo lamang ang ginugol ng Astrabis upang pigilan mula sa mga pagpipigil nito, at ang pangalawa ay napalaya ito, agad itong lumipad sa kamay ni Gerald. Agad na mahigpit na hawakan ang hawak ng espada, kaagad na nakaramdam si Gerald ng isang malakas na puwersa na umakyat sa kanyang bukid ng elixir of life mula sa kanyang palad. Ang pakiramdam na ito, malapit na siyang gumawa ng isang tagumpay. Kabanata 1693. Nararamdaman ang napakalawak na lakas na nagpatuloy sa paglukso sa kanyang larangan ng Elixir of Life, mabilis na naupo sa sahig si Gerald at nagsimulang magmuni-muni. Sa kanyang mga mata na nakapikit na ngayon, aktibong tinangka ni Gerald na paamoy ng napakalawak na kapangyarihan sa kanyang katawan. Tuldok-tuldok. Sa kanyang pagkadismaya, hindi niya nagawa ito. Saglit na nakaramdam ng pagkabalisa, isang ideya ang biglang dumating kay Gerald habang iniisip niya, "Teka, wala ba akong maraming mga mansanas ng langit?" Mabilis na nakuha ang isa mula sa kanyang singsing na tinago, saka kinagat iyon ni Gerald. Ang pangalawang ginawa niya, ang kanyang buong katawan ay agad na nakaramdam ng cool at nagre-refresh. Tulad ng para sa pagtaas ng lakas mula sa mas maaga, hindi na ito malakas na pagpulso sa kanya. Tuldok-tuldok. Sa madaling salita, matagumpay na nilabag ni Gerald ang pangsyam na kaluluwa rango ng Sage Realm. Nasa wakas siya ngayon sa unang rango ng Avatar Realm. Sa kanyang katawan na ngayon ay napuno ng lakas, masasabi ni Gerald na siya ay sobra mas malakas kaysa dati. Binabati kita para sa paglabag sa Avatar Realm, Gerald. Nagmamayari ka ngayon ng kapangyarihan na pumasok sa mode ng Diyos pagbabagong anyo, isang estado kung saan pansamantalang lumalakas ka ng hindi makatao. Kahit na, magagamit mo lang ito kapag nakaharap sa matinding sitwasyon. Isaalang-alang ito bilang isang huling paraan upang manatiling buhay. Paliwanag ng Diyos ng Astral Traveler. Tulad ng sinabi ng Diyos ng Astral Traveler, ang Diyos pagbabago ay isang kasanayan na maaaring magamit ng mga mula sa Avatar Realm upang ipagtanggol ang kanilang sarili malapit sa kamatayan. Ang isang halimbawa ng aklat-aralin kung gaano kapaki-pakinabang ang kakayahang ito, ay sa pamamagitan ng paggamit ng Diyos pagbabago upang biglang makakuha ng isang napakalaking lakas ng lakas na inaasahan na iyon ang mga talahanayan sa isang talo. Siyempre, may mga kalamangan at kahinaan sa lahat. Habang ang kapangyarihan ng pagbabago ng Diyos ay tiyak na wala sa pagkutsa, ang gumagamit ay mahihina sa loob ng mahabang panahon matapos itong gamitin. Sa pag-iisip na iyon, matalinong gamitin lamang ang taktika bilang isang panghuling paraan.
Pinahahalagahan ko ang payo, Diyos ng Astral Traveler. Ano man tiyak na hindi kita bibiguin. Sagot ni Gerald sa isang gratuitous tone habang nakayuko. Tila nasiyahan sa tugon ni Gerald habang tumatawa at sinabi ng Diyos ng Astral Traveler na, tandaan, ikaw lang ang pag-asa sa mundo. Gumamit ng matalinong susunod na 300 araw. Bago pa man makasagot si Gerald, nawala kaagad ang Diyos ng Espiritu ng primordial na Astral Traveler. Ngayon na ang pangwakas na misyon ay natupad na, ang Diyos ng Astral Traveler ay sa wakas ay makapagpahinga sa kapayapaan. At tulad nito, ang pasanin ng mundo ay nakalagay sa balikat ni Gerald at siya lang ang nakakaalam tungkol dito makalipas ang ilang sandali. Ang pasukan ng Heaven Tower ay muling binuksan at lahat ay nanood ng dahan-daang lumabas si Gerald. Sa puntong ito, ang kanyang aura ay napakalakas ng pagpindot at marami mula sa loob ng karamihan ng tao ay kailangang protektahan ang kanilang mga mata mula sa mga alon ng alikabok na itinaboy ang kanilang sarili mula kay Gerald. Si Somero mismo na nakaupo sa pwesto ng karangalan ay maaaring ipakita lamang ang isang nasiyahan ng ngiti nang makita niya iyon. Tiyak na nagtagumpay si Gerald pagdating ng tanghali, makikita si Gerald na nakatayo sa gitna ng malaking bulwagan ng Laycom Academy. Naturally, si Somero ay muling nakaupo sa upuan ng karangalan habang ang 4 na pangunahing dakilang mga Panginoon ay nakaupo sa gilid. Napakaganda ng pagniningning habang nakatingin kay Gerald, idineklara ni Somero na, sa pag-iisip na iyon, sigurado akong alam mo na ngayon kung bakit lahat ng mga pagsubok ay ginanap doon sa una. Ginagawa ko guro at 4 na mahusay na Panginoon. Ito ay tungkol sa kaganapang magaganap sa loob ng 300 araw, tama. Sagot ni Gerald habang dahan-dahan siyang tumingin sa kanilang 5. Kabanata 1694. Narinig iyon ang 4 na masters pagkatapos ay lumingon upang tumingin kay Somero habang ang Dean ay tumango bilang tugon. Kaya talagang alam mo ang lahat ngayon. Ipagpalagay ko na nangangahulugang ikaw talaga ang nakatakdang tao. Sa pag-iisip na iyon, handa ka bang hawakan ang responsibilidad na iyon, Gerald? Tanong ni Somero habang nakatitig ng mabuti kay Gerald. Ako ay. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nararamdaman ko na ang paghanap ng scintillating gem ay dapat unahin. Sagot ni Gerald sa isang mahigpit na tono. Inuuna niya ang hiyas dahil kasama nito, mabubuksan niya ang Scroll of Stars. Kasunod nito, inaasahan ni Gerald na mabilis na mabuo ang nakatagong kalooban sa kanyang katawan upang makatiis laban kay Masras nang lumitaw ang demonyong Diyos pagkaraan ng 300 araw. Habang malaya kang gumawa ng mga bagay sa alinmang pagkakasunod-sunod na gusto mo, mangyaring tandaan na ang orasan ay patuloy na nakakikil. Kung hindi mo mahahanap ang hiyas sa oras na ang 300 araw ay wala na, ang tanging bagay na naghihintay sa ating mundo ay ang pagkawasak. Tumugon si Somero nang hindi nagmimina ng anumang salita. Naiintindihan ko, Master. Gayon din, upang mapabilis ang paghahanap, iniisip kong magsama ng isang maliit na koponan. Ano ang palagay mo tungkol doon, Panginoon? Tanong ni Gerald. Si Gerald para sa isa ay naramdaman na ang paggawa muli ng mga bagay sa kanyang sarili ay tiyak na magpaparamdam sa kanya ng pag-iisa. Sa pag-iisip na iyon, pinaplano ni Gerald na isama si Nori at ang 4 na iba pa sa paghahanap ng scintillating gem. Wala akong nakikitang issue doon. Magpatuloy at piliin ang mga kasapi na sa tingin mo ay angkop na maging bahagi ng iyong koponan. Sagot ni Somero. Narinig iyon, nagpaalam si Gerald kay Somero at sa 4 na magagaling na Panginoon bago umalis sa malaking bulwagan upang simulan ang kanyang paghahanda. Sa sandaling natitiyak nila na umalis na si Gerald, hindi mapigilan ni Jizo na tumingin ng medyo nag-aalala kay Somero nang tanungin niya, sa palagay mo ba magagawa niya ito, Dean? Sa kapalaran ng mundo sa kanyang balikat, si Gerald ay marahil ay nakakaramdam ng napakalawak na presyon sa ngayon. Tuldok-tuldok. Kailangan lang nating maniwala sa kanya at ibigay sa kanya ang lahat ng suportang kailangan niya. Kung hindi man tiyak na ang mundo ay magtatapos sa pagkawasak. Sagot ni Somero sa isang matibay na tono nang hindi binibigyan ng diretsyong sagot si Jizo. Kahit na, ang ibig niyang sabihin ay malinaw sa araw. Sa pamamagitan nito, lahat ng 4 sa pangunahing mga dakilang Panginoon ay tumango sa pag-unawa na hindi mag-uudyok ng karagdagang mga katanungan na tatanungin. Tuldok-tuldok. Maya-maya pa, bumalik si Gerald sa South Pavilion. Pagpasok nakita niya na si Nori at ang 3 pa ay nagpapahinga sa loob habang nakikipag-chat sa kanilang sarili. Nang mapagtanto na bumalik si Gerald, agad silang ngumiti sa kanya bago purihin, masyado kang napakalakas, Gerald. Upang isipin na talagang makakakuha ka sa tuktok ng tower. Dahil sa gawaing iyon, sikat ka na ngayon sa loob ng akademya at marami ang naghahanap sa iyo. Sa kabila ng narinig na iyon, talagang hindi mapakali si Gerald tungkol sa gayong walang gaanong katanyagan. Pagkatapos ng lahat, mayroong higit pang mga mahahalagang bagay na haharapin sa kasalukuyan. Umiling siya, tumayo si Gerald sa harap ng 4 na tao at inayos ang likod bago sinabing, "Oh sige, isantabi ang lahat."
Tuldok-tuldok. Mangyaring pakinggan ng mabuti ang susunod kong sasabihin. Aalis ako sa akademya sa lalong madaling panahon upang simulan ang paghahanap ng isang item na tinatawag na scintillating gem. Sa pag-iisip na iyon, iniisip ko kung lahat kayo ay nais na sumama sa akin at tumulong na hanapin ang hiyas. Huwag mag-alala, nakuha ko na ang din at ang 4 na pangunahing pahintulot ng mga dakilang Panginoon. Anong masasabi mo? Narinig iyon si Nori at ang iba pa ay sandaling natigilan. Pagkatapos ng lahat, ito ay maraming kumuha. Makalipas ang ilang sandali, si Zelig ay kumalas mula rito bago magtanong sa isang medyo tuliro na tono, "The scintillating gem. Ano nga ba yan? At bakit kailangan nating iwanan bigla ang akademya upang hanapin ito? Natatakot akong hindi ko pa may bahagi sa iyo ang mga detalye. Gayunpaman tiyak na gagawin ko ito balang araw. Ano man, nananatili ang aking katanungan. Handa ka bang samahan ako sa aking paghahanap? Tandaan na maaaring nahaharap kami sa maraming mga problema at panganib sa buong paglalakbay, kaya kung nag-aatubili ka, naiintindihan ko at hindi kita pipilitin na sumama. Ako ay ganap na maayos sa pag-iisa." Sagot ni Gerald habang pinapanatili ang seryosong tingin. Sa kung gaano kaseryoso ang pakikipag-usap na ito, hindi man lang pinaplano ni Gerald na gumawa ng isang biro upang magaan ang pakiramdam. Nang makita na nangangahulugang negosyo si Gerald, nakita ni Nori at ng iba pa na pansamantalang nagpapalitan ng tingin sa isa't isa. Kabanata 1695. Handa akong sumali sa iyong koponan, Gerald. Susundan kita kahit saan ka magpunta. Idineklara si Nori pagkatapos ng maiisip na maikling sandali. Bilangin mo rin ako, G. Crawford. Handa kaming lahat na maging bahagi nito. Nang makita na tumayo si Nori, naramdaman ni Zelig, Cyril, at Ray ang pagnanasa na gawin din ito. Nang marinig ang kanilang masigasig na tugon, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng pagkakadikit. Sa lahat ng pagiging matapat, nakapagtotoo na siya ng pagkakataon na wala sa kanila ang sasama. Kung sa bagay, ang 4 na tao ay hindi niya kilala kahit matagal na. Sa pag-iisip na iyon, alam ni Gerald na marami na itong hinihiling na ipagsapalaran nila ang kanilang buhay upang matulungan lamang siya. Ngayon na ang lahat sa kanila ay sumasang-ayon ng walang kahit isang pangalawang pag-iisip, subalit, ipinakita nito kay Gerald na tunay na nakikita nila siya bilang isang kaibigan. Sa katunayan, ipinakita rin nito kung gaano ang pagtitiwala nila sa kanya. Salamat lahat kayo. Habang nais kong magkaroon ng isang sentimental na sandali, walang simpleng oras upang mag-aksaya. Sa nasabing iyon, magmadali at magsimulang mag-impake. Aalis kami sa loob ng 2 oras. Idineklara ni Gerald. Dahil ang oras ay may kakanyahan, mas mabilis na nakapak ang kanilang mga mahahalaga at nagtungo, mas maaga ay inaasahan nilang hanapin ang scintillating gem. Habang ang 300 araw ay maaaring tunog ng marami, alam na alam ni Gerald na ang mga araw na gugugol nila sa paghahanap para sa hiyas ay darating at napakabilis. Tiyak na hindi ito tumulong na wala siyang anumang mga pahiwatig tungkol sa kung saan maaaring ang mutya. Sa pag-iisip na iyon, mas mabilis ang kanilang pagkilos, mas mataas ang mga pagkakataon na sila ay talagang magtagumpay sa paghahanap ng hiyas sa oras. Tuldok-tuldok. Anuman matapos marinig ang utos ni Gerald, lahat silang 4 ay nagmadali upang gawin ang sinabi sa kanila. Sa kabutihang palad, eksaktong 2 oras ang lumipas, lahat silang 4 ay muling nag-ipon kay Gerald na buong handa. Kasunod nito, tiniyak ng 5 tao na magpaalam kay Somero at sa 4 na pangunahing magagaling na masters bago tuluyang umalis sa Laycom Academy. Kagad pagkatapos umalis sa akademya, tiniyak ni Gerald at ng iba pa na magtipid sa pagkain at inumin. Hindi alam kung gaano katagal ang kanilang paglalakbay, mas maraming paghahanda ang kanilang ginawa, mas mabuti. Sa sandaling nakuha nila ang lahat na nauugnay sa naisip nila, opisyal na nagsimula ang kanilang pangangaso para sa hiyas. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Pinag-uusapan kung alin saan muna tayo pupunta. Tanong ni Nori. Dahil hindi pa sinabi sa kanila ni Gerald kung saan magsisimulang maghanap, silang 4 ay nararapat na pakiramdam na mausisa. Nang marinig iyon, binuksan ni Gerald ang mapa at sinimulang siyasatin ito. Inabot siya ng ilang sandali, ngunit kalaunan ay itinuro niya ang isang lugar sa mapa bago idineklara, magsisimula tayong tumingin dito. Ang South Wastelands. Ang South Wastelands ay isang may mangga na lugar na matatagpuan sa timog ng kontinente ng Laycom. Literal na walang naninirahan sa lugar na iyon at iilan lang ang naglakas loob na magsaliksik doon. Gayunpaman, mula nang pumili si Gerald, pumayag lamang si Nori at ang iba pa. Sa naayos na ang lokasyon, lahat silang 5 ay agad na umalis para sa South Wastelands. Inabot sila ng kalahating araw, ngunit kalaunan ay nakarating sila sa hangganan ng South Wastelands ng gabi. Sa pag-alis sa Laycom Continent, nalaman ng 5 na ang lugar ay napahamak tulad ng sinabi ng mga alingaw-ngaw. Walang mga gusali at hindi kahit isang solong kaluluwa.
Ang katotohanan na ang gabi ay mabilis na bumabalik sa gabi ay tiyak na pinalakas ang kilabot ng lugar. Kahit na, ang 5 ay simpleng nagpatuloy sa paglalakad. Kung sa bagay, hindi takot si Gerald sa mga ganoong bagay. Matapos maglakad ng ilang sandali sa loob ng South Wastelands, ang grupo ay nakatagpo ng isang lowest wall at nagpasya na oras na para sa kanila na magpahinga pansamantala. Sa puntong iyon, ito ay ganap na madilim. Medyo masyadong madilim. Nakataas ang kilay, lumingon si Nori upang tingnan ang buwan sa kalangitan. Tanging may drop ng pangahoy. Tingnan mo ang buwan. Ang kinang ay tumitigil sa mismong hangganan ng Laycombe Continent. Ang mga sinag ng buwan ay hindi maaabot sa atin dito. Sigaw ni Nori habang nakaturo sa maliwanag na buwan sa di kalayuan. Napagtanto na ang sinabi niya ay totoo, ang iba pang mga miyembro ng pangkat ay agad na natagpuan ang katotohanan iyon na medyo misteryoso at kakaiba. Kabanata 1696. Ang South Wastelands ay tunay na isang pambihirang lugar. To think that Moon cannot get in here. Paano lubos na nakakagambala? Kahit na, hindi ito parang may magagawa sila tungkol dito. Sa pag-iisip na iyon, si Gerald at ang iba pa ay maaaring magpatuloy lamang sa pag-upo doon habang nakatingin sa maliwanag at magandang buwan. Maya-maya pa nag-scan si Ray sa paligid ng lugar nang bigla siyang sumigaw, "Mr. Crawford, dali. Mayroong isang uri ng tablet na bato dito." Nang marinig iyon, agad na tumakbo si Gerald at ang tatlo pa sa kinaroroonan ni Ray. Totoo sa kanyang mga salita, lahat sa kanila ngayon ay nakakita ng isang patayong tablet na bato sa harap nila. Tuldok-tuldok. Pinunasan ng kamay ng makapal na layer ng alikabok sa tablet, napansin ni Gerald na may ilang mga salita na inukit dito. Dinilayan ang kanyang mga mata upang tumingin ng malapitan pagkatapos ay idineklara ni Gerald, "The South Beast of the Wastelands." Kagad pagkatapos basahin iyon ni Gerald, biglang marinig ang isang galit at butas na tainga na nagmumula sa itaas nila. Habang patuloy na umaalingaw-ngaw ang dagindong sa mga baog na disyerto, naririnig ang isang paputok na tunog. Kasunod nito, ang lahat ay makakapanood lamang ng malapad ang mata habang ang isang napakalaking itim na figure ay tumalon mula sa batong tablet. Pagdating sa mismong harapan ng 5 individual, ang hindi makapakataw na malakas na paglanding ng nilalang ay nagdulot ng lupa sa kanilang paligid na nanginginig na mahirap na panatilihin ang kanilang balanse. Anong kakilakilabot na lakas? Ano ba ang bagay na iyon? Nauutal na sabi ni Nori habang nakatingin kay Gerald ng bahagyang takot. "Panipi, tuldok-tuldok-tuldok. Hulaan ko iyon ang ating South Beast." Sagot ni Gerald habang nakatingin sa humongous figure na medyo kahawig ng isang leon. Upang isipin na ang simpleng pagbasa ng teksto sa tablet ay ipapatawag ito. Sa paghusga mula sa kung gaano ito galit, malamang na ginaising nila ito mula sa pagtulog nito. Damit, kailangan natin ng tamang ilaw na mapagkukunan. Hindi man natin ito nakikita ng maayos ngayon. Ungol ni Zelig habang nakasimangot. Dahil ang mga sinag ng buwan ay hindi tumagos sa South Wastelands, ang kanilang paningin ay malimit na nalimitahan lamang sa ilang mga paa sa harap nila. "Huwag mag-alala, mayroon akong solusyon." Sagot ni Gerald habang pinapatawag ang papel na anteng-anteng at sipilyo mula sa kanyang singsing. Matapos mabilis na pintura ang isang anteng-anteng, itinapon niya ito sa hangin na hinimok ang mga anteng-anteng na sumabog sa isang malaking bola ng apoy. Sa ilalim ng bagong naiilawan na mapagkukunan ng ilaw, makikita na ng lahat ang hayop sa harap nila ng buong detalye. Sa pamamagitan ng isang malaking, gininto ang kiling, ang mga malalaking panga ng leon na lalaki ay tumambad sa sobrang matalas nitong ngipin para makita ng lahat. Nag-aalab sa galit, ang leon ay nagpatuloy na nakasisilaw kasama ang puno ng galit na mga mata sa kanilang 5. Bagaman hindi ito nakikita sa isang umaangat na paninindigan. Sa paghanap ng katotohanan iyon na medyo nakakaisip, sinenyasan si Zelig na tanungin. "Tuldok-tuldok, bakit hindi ba ito inaatake sa amin?" Sa pagkabigo ng lahat, ang pangalawa ay sinabi niya iyon, ang leon ay agad na nagsimulang sumugod sa kanila. "Ikaw at ang iyong malaking bibig." Pagmamaktol ni Cyril. "Lahat kayong magmadali at tumakbo. Haharapin ko ito." Umorder kay Gerald habang umuusbong patungo sa leon na may bilis ng kidlat. Kabanata 1697. Patuloy na pagngalngal habang dumidiretso ito para kay Gerald pagkatapos ay lumundag ang leon, malinaw na sinusubukang aislam ang bigat nito sa papasok na kabataan. Naturally, Gerald was not about to give it that opportunity. Pagdulas sa kanan sa ilalim ng leon, dalubhasa na sinaktan ni Gerald ang tiyan ng hayop ng palad, agad itong nakamamangha at ipinapadala ang sobrang laking leon na lumilipad. Pinapanood ang pagangat nito ng medyo malayo, nabuod na ni Gerald na kahit na ang leon ay napakalaki, nababaan ito ng bigat. Sa pag-iisip na iyon, walang paraan na kailanman ay may tutugma nito sa bilis ni Gerald. Anuman, hindi partikular na sinusubukan ni Gerald na wakasan ang buhay ng leon. Sa kabaligtaran, iniisip niyang tamenjin ito.
Pagkatapos ng lahat, tiyak na hindi tutol si Gerald sa ideya na magkaroon ng isang malaking leon sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang paglipat pabalik sa leon, ang pangalawa ay tumama ito sa lupa, natapos ito sa pagulong ng ilang beses bago tuluyang tumigil. Nanginginig ang katawan nito habang gumapang pabalik sa mga paa nito, pagkatapos ay humarap ito kay Gerald, nanlilisik at umungol sa kanya. Kahit na ito ay isang hayop, hindi ito bobo. Alam na hindi nito kayang kunin si Gerald, kaya naman pinipigilan nito ang mabilis na pag-atake sa kanya. Nang makita iyon, pagkatapos ay gumawa si Gerald ng ilang hakbang pasulong bago tinuro ang leon at sumisigaw, mayroon kang dalawang pagpipilian. Ang una ay sumama sa akin at masunurin akong payagan na maging iyong Panginoon. Kung tatanggi ka, ang iba mo pang pagpipilian ay ang pumatay, luto, pagkatapos kainin. Para malaman mo, hindi pa ako nakatikim ng leon dati, at masigasig akong subukan. Ano man, sabihin ang iyong pinili. Bilang isang banal na hayop, natural na maunawaan ng supernatural na leon ang pagsasalita ng tao. Sa pag-iisip na iyon, nang marinig ang panukala ni Gerald, lumitaw ang leon upang huminahon ng kaunti, tila nauhulog sa malalim na pag-iisip. Tuldok-tuldok. Matapos ang isang maikling sandali, ang leon ay naglabas ng mababang ungol. Seryoso ka? Mas gugustuhin mong kainin kaysa sa mapigil ako. Tiyak na hindi ka sapat na hanggal upang maniwala na maaari mo ring lumapit sa pagkatalo sa akin. Panunukso ni Gerald habang hinihimas ang nguso sa ugali ng leon. Sa totoo lang, kung nais niyang wakasan ang buhay ng leon, napakadali nang nagawa ni Gerald. Ang pagbibigay ng pagpipilian ng leon na mapailalim sa kanya ay paraan na ni Gerald ng pagpapakita ng awa. Gayunpaman, kung ang leon ay magpapatuloy na matigas ang ulo, talagang walang nakitang dahilan si Gerald upang panatilihin itong buhay. Mas gugustuhin lamang niyang harapin ito ng mapagpasyahan. Alinmang paraan, bilang tugon, ang leon ay simpleng humihiga sa tiyan nito bago tumalikod upang tumingin sa gilid na may isang ungol, ganap na tumanggi na tumingin kay Gerald. Ang yabang talaga. Oh, naiinis ba ako sa prinsesa? Kinutya ni Gerald, nakikita kung gaano kabata ang kumilos ng leon. Bigla na lang may lumipad mula sa direksyon ni Gerald bago lumapag sa harap mismo ng leon. Nang makita ito, agad na bumulol ang leon nang makatayo ito at ibinaba ang ulo bago ang maliit na figure. Siyempre, ang pinag-uusapan na numero ay walang iba kundi ang maliit na berdeng dragon. Lumilitaw na ngayon na maging mas tamer, maliwanag na ang leon ay nangangamba sa maliit na dragon. Upang isipin na ang mapusok na hayop ay magiging takot na takot sa isang simpleng sanggol. Kabanata 1698. Nakakaloka sa grupo ng 5 na masabi lang. Sino ang hulaan na ang maliit na berdeng dragon ay talagang may sapat na kapangyarihan upang takutin ang malaking leon? Ang dragon na iyon ay dapat magkaroon ng isang napakalaking prestihiyosong pagkakakilanlan. Pagkatapos ng lahat, nagagawa nitong takutin ang leon na iyon sa kabila ng pagiging napakaliit nito. Sabi ni Ray habang naglalakad papunta sa tagiliran ni Gerald. Kasunod nito, pinanood nila habang ang dragon ay naglabas ng isang munting sigaw bago lumipad pabalik kay Gerald, nakatitig sa kanya habang ginagalaw ang katawan nito. Napagtanto na sinusubukan nitong humingi sa kanya ng kung ano, madali na pinagsama ni Gerald ang 2 at 2. Umiling, sinabi lamang ni Gerald bilang pagbibitiw sa tungkulin, nakukuha ko ito, gusto mo ng ipal ng langit, di ba? Mabuti, bibigyan ko ang isa sa iyo. Sa pamamagitan nito, nakuha ni Gerald ang isang solong mansanas ng langit mula sa kanyang singsing sa pagtabi bago ibigay ito sa dragon. Gayunpaman, ang dragon ay hindi lumitaw na kontento sa isang solong mansanas lamang. Lalo nang hinihimas ang katawan nito, tuloy-tuloy ang paghahalili ng dragon ng tingin sa pagitan ni Gerald at ng leon. Naiintindihan na nais ng dragon na bigyan din niya ang leon ng isang mansanas ni Heaven, medyo nag-aalangan si Gerald. Kahit na, dumating siya upang sambahin ang sanggol na dragon. Sa pag-iisip na iyon, sa huli, hindi niya maiwasang maabot ang isang pangalawang mansanas dito. Nasiyahan, ang maliit na dragon na hawak ang 2 mansanas sa loob ng mga panga nito, pagkatapos ay mabilis na lumipad patungo sa leon. Matapos mailagay ang mansanas sa harap mismo ng leon, pagkatapos ay nilunok ng dragon ang sarili nitong mansanas na may isang solong gulp. Nang makita iyon, itinaas ng leon ang kilay bago palitan ang tingin nito sa pagitan ni Gerald at ng mansanas sa harapan nito. Sa pagkumpirme na walang mali, mabilis na nilamon ng leon ang buong mansanas na tila nag-aalala na may magnanakaw dito. Ang pangalawa ay kumain nito ng mansanas, ang leon ay agad na lumitaw na mas masaya. Bukod sa ugali nito na malinaw na nagiging mas banayad, ang leon ay nagsimula ring lumiliit sa halos kasing laki ni Gerald at ng iba pa. Kasunod nito, lumakad ang leon kay Gerald bago humiga at ipahid sa pisngi nito sa kanyang binti. Malinaw na ito ang paraan nito upang maipakita ang pagsuko nito sa kanya. Kaya't maaari kitang nabayaran ng isang solong mansanas na langit.
Kung alam ko hindi ko nasayang ang aking lakas na subukang ipaglaban ka sa una. Sabi ni Gerald na may isang chuckle na nakikita kung gaano kaiba ang pag-uugali ngayon ng leon sa kanya. Gayunpaman, ngayong ang leon ay masunurin sa kanya, nangangahulugan ito na mayroon siyang bagong alaga. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay kumuha si Gerald ng isa pang 2 mansanas ng langit upang pakainin ang kanyang mga alaga. Nasa sandaling iyon nang maalala niya kung gaano kahalaga ang mga mansanas ni Heaven. Masakit siya sa kanya nang malaman na mawawalan siya ng higit pang mga mansanas sa mas mabilis na rate ngayon. Inaasahan lamang ni Gerald na ang leon ay hindi kailangang kumain ng maraming mga mansanas ng langit tulad ng ginawa ng sanggol na dragon. Kung hindi iyon ang kaso, kung gayon ang kanyang supply ng mansanas ay tiyak na maubos sa wala kaagad, kung maaari, ang pinakain mo lang sa leon ang maalamat na apples. Heaven, G. Crawford. Tanong ni Ray habang nakatingin siya kay Gerald. Matagal nang narinig ni Ray ang tungkol sa maalamat na mansanas ng langit at tiyak na hindi ito naisip na si Gerald ay talagang magtataglay ng banal na prutas. Sa totoo lang, nagselos ito na may access si Gerald sa mga naturang mapagkukunan. Anuman, simpleng ngumiti si Gerald bilang tugon habang sumasagot, bingo. Ngayon na alam nila ang tungkol sa kanyang pagtabi ng mga mansanas ni Heaven, nadama ni Gerald ang pangangailangan na ibahagi ang mga ito sa kanyang mga kasama. Sa pamamagitan nito, nakuha niya ang 4 pang mga mansanas at iniabot kay Nori at sa iba pa. Ituloy, magkaroon ng bawat isa. Sa anumang swerte, ang iyong lakas ay maaaring mapabuti pagkatapos ng paglunok sa kanila. Dagdag ni Gerald. Dahil ang 4 sa kanila ngayon ay mabuting kaibigan na niya at handa pa silang sundan siya sa kanyang paghahanap para sa scintillating gem, nadama ni Gerald na tama lamang nagantimpalaan sila ng mga mansanas ng langit. Nang makita ang pagkabukas palad ni Gerald, mabilis na kumuha ng isang mansanas ang 4 na nalugod sa 4 at nagsimulang maghinay sa kanila. Matapos ubusin ang mga ito, ang pangkat ng 4 na agad na gumawa ng mga tagumpay sa kanilang lakas. Sa wakas ay nakapagpasok si Zelig sa Sage Realm habang si Nori ay nakapasok sa pangalawang kaluluwa ranggo ng kaharian ng Sage. Si Cyril mismo ay nakarating sa ika-4 na kaluluwa ranggo ng kaharian ng Sage habang si Ray ay pumasok sa 8 kaluluwa ranggo ng kaharian ng Sage. Kabanata 1699. Anuman pagkatapos ng leon ay maamo, ang natitirang gabi ay sa halip tahimik at hindi mag-alaw. Sa pag-iisip na iyon, si Gerald at ang 4 na iba pa ay nagpahinga ng maayos sa oras na dumating ang umaga. Dahil ang South Wastelands ay hindi eksaktong lugar na maaaring tawaging ligtas, ang pangkat ng 5 ay nagpasya na umalis ng mas maaga hanggat maaari. Naturally, tinitiyak ni Gerald na buksan muna ang mapa upang malaman kung saan sila susunod na pupunta bago talaga simulan ang kanilang paglalakbay. Makalipas ang ilang sandali, idineklara niya na pupunta sila sa Dragon Blood City sa susunod. Sa anumang swerte, makakahanap sila ng hiyas doon. Maraming mga alingaw-ngaw na pumapalibot sa sinaunang Dragon Blood City, ang pinakatanyag na tungkol sa pagkakaroon ng isang sinaunang Blood Dragon sa loob ng bakuran ng lungsod. Sa loob ng nasabing dragon ay dapat na isang bagay na kilala bilang Dragon Blood Ball, at kung sino man ang nagawang makuha ang item ay sinasabing makakakuha ng kapangyarihan ng Blood Dragon. Habang ang kwento ay tiyak na nakakahimok, si Gerald ay hindi pupunta doon sa paghahanap ng Dragon Blood Ball. Mahigpit niyang hinahabol ang scintillating gem na siyang dahilan kung bakit nagpakita siya ng kaunting interes na makuha ang Dragon Blood Ball. Alinmang paraan, sa wakas ay dumating si Gerald at ang kanyang pangkat na mga kaibigan sa Dragon Blood City pagkatapos maglakad sa buong umaga. Gayunpaman, pagpasok pa lang nila sa bakuran ng lungsod, ang pangkat ng 5 pinapanood habang ang maraming taong mukhang agresibo ay nagsimulang sumakay sa kanilang mga kabayo na lampas sa mga pintuan ng lungsod. Kung hindi dahil sa kanilang mabilis na mga reaksyon, tiyak na natapos nilang yuraka ng mga kabayo. Nakatingin sa mga sumasakay, ang bawat isa sa kanila ay tila may napakalawak na pagpatay sa aura na nagsisilbi lamang upang mapalakas ang demonyo ng mga taong iyon. Habang sumisindek, tiyak na naitaguyod nito ang premise na hindi sila mga ordinaryong tao na maaaring maliitin. Anuman ang katotohanan na halos hindi nila maiiwasan ang masaktan ay nag-udyok kay Zelig na umungol, who the hell are those brutes? Tandang padamdam panipi. Nang marinig ang katanungang iyon, agad na sumagot si Ray, galing sila sa Hulk Union. Habang ang lahat ay lumingon upang tumingin kay Ray, hindi sigurado kung paano niya nalalaman ang tungkol sa isang pangkat, hindi mapigilan ni Gerald na magtanong, ang Hulk Union. Naiintindihan na hindi alam ni Gerald at ng iba pa ang tungkol sa Hulk Union dahil bago sila sa Laycom Continent, ipinaliwanag ni Ray, ang mga ito ay isang malakas na puwersa sa loob ng lungsod ng Dragon Blood. Tudok-tudok panipi, nakita ko. Tawagin itong pakiramdam ng gat, ngunit pakiramdam ko hindi sila gaanong mabuting tao. Sagot ni Gerald sa mapagpasyang tono.
Pasimpleng nagkibit-balikat si Ray nang walang sinabi, ang kanyang katahimikan isang malinaw na senyales na tama ang sinabi ni Gerald. Totoong sapat ang Hulk Union ay kasumpa-sumpa sa paggawa ng lahat ng mga uri ng labis na labis at lumalabag sa batas ng mga gawain sa loob ng Dragon Blood City. Ang katotohanang napakalakas ng puwersa ay nagsilbi lamang upang gawing mas marahas ang mga kasapi nito sa panahon ng kanilang talamak na kilos ng ganid. Sa pag-iisip na iyon, alam ng mga lokal ng lungsod na pinakamahusay na manatili lamang sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakasala sa kanila ay magdudulot lamang ng hindi kinakailangang kaguluhan sa kanilang sarili. Tuldok-tuldok. Alinmang paraan, ang grupo pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad sa paligid ng Dragon Blood City. Ang lungsod para sa isa ay malaki ang pagkakaiba kumpara sa lugar sa paligid ng Laycom Academy. Habang naglalakad sila, biglang narinig ng grupo ang isang babaeng sumisigaw. Matapos makipagpalitan ng tingin sa bawat isa, lahat silang lima ay nagmadali papunta sa pinagmulan ng tunog. Sa oras na makarating sila doon, nasaksihan nila ang apat na kalalakihan na kinaladkad ang isang dalaga sa isang eskinita. Ang ilan sa mga ito ay nagsimula pa ring punitan ang kanyang damit. Upang isipin na ang gayong mga karumal-dumal na gawain ay magaganap kahit na sa malawak na liwanag ng araw. Sa mga oras na tulad nito, kailangan ng isang tao na gampanan ang isang puting kabalyero. Sa kabutihang palad, magaling si Gerald na gawin iyon. Sa pamamagitan nito, agad na sumingil ang grupo sa alleyway na magkasama. Kabanata 1700. Nang makarating sila sa bunganga ng eskinita, dumating ang pangkat sa tamang oras upang makita ang apat na kalalakihan na pinupunit ang mga damit ng babae. Ang mga taong ito ay lampas sa kabangisan. Bilang isang resulta, ang buong populasyon ay nagalit. Si Gerald ay may matinding pagkamuhi sa mga ganitong uri ng mga tao, at dahil doon, napilitan siyang ituro ang mga umaatake habang sumisigaw, itigil mo na ngayon. Habang ang sigaw ni Gerald ay nakakuha ng atensyon ng mga kalalakihan, itinaas lang nila ang kanilang mga kilay upang tingnan ang binanggit na binata. Umalis ka, ikaw na pesky na bata. Wala itong kinalaman sa iyo. Bellowed isang lalaki, nakasimangot. Si Gerald at ang kanyang mga kasama ay hinimok na magpatuloy sa kanilang pag-aalala ng pangalawang kasama na gumuhit ng kanyang nakakatakot na mahabang salita at nagbigay ng mga banta sa pagbabanta habang inihahanda niyang wakasan ang buhay ni Gerald at ng kanyang mga kasamahan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa lahat ng kakilakilabot na mga bagay na ginagawa ng mga masasamang tao sa babaeng ito sa sikat ng araw. Wala kang iba kundi isang mababang buhay. Mas mabuti pang mag-isip ng 2 beses bago hilahin ang isa pang stunt na tulad nito. Nagpakawala si Gerald ng isang hibla ng sumpa habang ang mukha nito ay napilipit sa galit. Anong ginagawa mo? Malinaw na hindi ito isang ordinaryong bata sa iyo, ngunit hindi mo pa rin alam kung sino ang iyong pakikitungo. Dapat malaman na tayo ay mula sa Hulk Union. Ang lalaking may hawak ng taybak ay hinamon ang nanghihimasok, sinasabing pareho sa akin ang lahat kung nasaktan ka. Hindi mo iiwan ng buhay ang lungsod na ito. Nang walang pag-aatubili, sumagot si Gerald ng isang pangutya, kung sino ka man ay hindi ako alalahanin kahit konti. Para malaman mo, bibigyan lamang kita ng isang babala. Ang pagpapalaya sa babaeng nakakaalam kung ano ang pinakamahusay para sa kanya ang iyong pinakamahusay na pagpipilian. Kung hindi man, hindi mo ako dapat managot para sa pagkamatay ng iyong mga kasama. Habang si Gerald ay walang takot na sumulong sa kanyang mga umaatake, ang apat na sumalakay ay nagalit na pakiramdam na kinukutya sila ni Gerald. Dapat talagang mabaliw ang binatang ito sa pag-aakalang posible siyang maging banta sa kanila. Kahit na ang mga taong kinakausap niya ay bahagi ng Hulk Union, hindi siya nagpakita ng takot, ang bastos na bata samping ito. Sa halip na tumayo sa paligid na naghihintay na may patay, ang 3 iba pang mga kasapi ng pangkat ay gumuhit ng kanilang mga longswords at sumali sa labanan na kinakalat ang kanilang mga sandata. Ang quartet ng 4 na sumingil sa grupo ni Gerald ay mabilis na sumugod sa kanyang sariling pangkat, at si Gerald, na may pagtitimpi, lumingon upang harapin ang kanyang mga kaibigan bago babalaan, huwag lumipat ng 1 pulgada. Ito ang aking problema, at hinahawakan ko ito ng personal. Ito ay hindi sorpresa sa kanyang partido nang nangyari iyon. Nang maisip nila ito, alam ng bawat isa kung gaano siya kalakas. Maglalakad ito sa parke para kalabanan niya ang oposisyon. Ang kaganapan na ito ay naganap habang ang mga mandirigma sa unahan ay humarap upang harapin ang mga umaatake, na pinaganya si Nori at ang iba pa na makatingin ng isang maikling sulyap sa nagyayelong pagkilos ni Gerald habang tumingin siya pabalik sa mga kalaban. Pinayagan ni Gerald na mapalapit sa 2 umaatake na ang mga hawakan ng kanilang mga espada ay dumampi sa kanyang mga braso, ngunit hindi siya gumawa ng anumang uri. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster.
Abangan ang susunod pang mga kabanata.